Yan, bali magandang hapon po. Meron naman tayo ditong bibidyohan na property na nagkakasukat po ng 1.5 hectares. So ito po yung pinakang barangay road niya, no. So pasok, makikita naman po natin dito na pasok po yung pinakang tricycle na yan, back to back. Then ito na po yung service namin. Then diyan na po yung pinakang property. Yan po yung pagliban natin dyan sa ilog na yan. So ito naman po yung tulay papunta naman po dun sa barangay hall. Yan po yung barangay hall, yung kabila lang po na makikita po natin yan. Yan po yung barangay hall. So dito po sa area na to ay napakarami naman pong bahayan dito sa area ng property na to. Ayan, puro po dito kabahayan na. So napakarami naman po dito ng tao. So mamaya po bibidyohan ko yung paglabas dito dun po sa karsada para makita po natin yung pinakang reality po ng kanyang daan. Ito na po yung pinakang tulay po dito na ididiretso po. So ito bali ay may budget na itong tulay na ito. So naputo lang siya dito sa area na to. Kung makapansin naman po nyo, may mga abang naman na po yan, no. Bali ididiretso na lang po siya dyan, napakalapit. Baka po nasa 30 meters lang po yan. Bali liliban lang tayo ng ilog. So yan po yung pinakang daan nya. Diyan po siya may property na yan. Din ito na po yun, yung putol na karsada nya. Then yan po yung barangay hall. Kung makapansin po nyo, yung barangay hall yan, tinuturo ko yan. So bago ko po pasukin yan, ako nga po pala uli si Erwin Sibera ng Art of Field Realty to. Muli na naman nyo ako samahan sa pag-ikot sa 1 hektarya kalahati na pinabibinta po sa atin ni seller. Nagkakahalaga lang po yan na 800,000. Ano po? Yan, tara po. Dito po yung school ng elementary. Kung mapapansin po nyo, yan may bakod na yan. Yan po yung school ng elementary. So napakalapit po sa school ng elementary at napakalapit din po nito sa barangay hall. Yan, kung nyo mapansin po yan, puro kabahayan po dito sa area na to. So napakarami pong bahay niyan. Yan, puro bahayan po yan, area na yan. Paikot po dyan hanggang doon po sa kabila ng barangay hall ay puro bahayan. So ang area naman po ng property na yan, then mapapansin po natin yung ilog na yan. Yan na po yun. Kabila lang po yan yung pinakang property. Then dito lang po tayo dadaan sa temporary na tulay na ito na tinatawiran po ng mga estudyante. Yan, kung inyo mapapansin, doon po ako galing kanina. Yung kabila po na yun, yung may bali putol na karsada na yan. So dito na po yung area na dagawan po natin ng tulay dyan ng barangay. So yan po yung karsada na yan. And ito na po yung barangay hall. Kung inyo mapapansin po yung barangay hall, dito na po start ng ating property. So mapapansin po natin yung kabayong yan. Hanggang doon po sa may puno ng lansonis na yan. Isang diretso lang po siya papunta doon. Then ito naman po yung pinakang ilog nya. So pwede po tayo dito mag-develop na kung resort kung gusto po natin swimming pool. Pwede rin po tayo dito sa property po na ito dahil ito po ay flat na flat po na area din. Napakarami po niyang mga nilalamang fruit berry. So bali na lang po tayo nung araw, sisilaw yung ating camera. Yan. So yan po yung pinakang ilog niya. Ito po ilog na ito. So dinarayo po ito dito ng mga halos na lahat ng tao dito na po sila naglalaba. Kung nyo mapansin po, ayan, sa area na yan, dyan po sila naglalaba yung mga bahayan po dyan sa kabilang side po ng property na yan. Dito naman po sa kalapit ng property natin, bali ikutan ko po yan, ipakikita ko po sa inyo dyan yung pinakang barangay hall. Ano po? Property na ito, ito pong property na ito, mula po dun sa kabilang area na yon hanggang dun pa po tayo, bali pahaba po siya. Then dito po, dala po itong maraming mga fruit bearing, mga saging. Then mapapansin po natin dyan, pupuntahan ko po yan, puro kalamansian po yan. Katabing-tabi naman po siya ng barangay hall dito. So ang school naman po, bali papasilip ko rin sa inyo mamaya ang school. Kalapit lang din po siya ng school ng elementary. Yan. Bali dito lang po muna tayo nag-start sa pinakang ilog po, lamig ng tubig. Yan, bali binaba ko na po itong ilog. Yan. Ito po yung pinakang kadadalhan niya. So yan po yung pinaka, yan, may mga fruit berry. May fruit berry po dyan na suha ba yan? Suha. Yan. So napakahaba naman po ng nito, ng frontage po niya dito sa ilog na to. Para po sa akin talagang itong ilog na ito ay pwede po natin itong i-develop na na resort. So diyan po sa may area taas na yan, pwede tayong magawa dyan ng swimming pool. Yan. Bali dito po nag-apply na sa may area na yan. Kung nyo mapapansin po na yan, lahat po yung area na marami pong nilalaman ng mga produkto na yan. So yan po ay nasasakupan ng ating 1.5 hectares na pinabibinta lang po sa atin ni seller ng 800 po. Nito na po sila sa 800. So pasok po dito ang 4 wells sa area ng ating property na to. Yan po inuulit ko sa mga buyer na mag-inquire po niyan. So yan po ay nininito na ni seller ng 800 na lang po. Napakamura na po niyan.
Meron ka ng 1.5 hectares na farm, katabi ka pa ng barangay hall, marami ka pang kapitbahay ng mga tao, hindi ka po mainip sa area po ng property na to. So marami rin po siyang nilalaman dyan, good lumber sa pinakanloob po. Meron dyan malaking puno ng dao. Yan. Bali papasilip ko naman po sa inyo yung pong barangay hall. Then kita po natin yung bubong po ng elementary school. Ayan po yung elementary school lang. Halos kadikit din po siya nitong ilog. Yan. Doon nga po pala sa isa nating YouTube channel na dati pong ginagamit ko na Art of Field na YouTube. So hindi po ako yung nagbablog doon sa mga sa Art of Field na yon. Ang ginagamit ko na po ay Art of Field Realty 2. Yan po ang ating ginagamit. Pero yung Art of Field Realty po na isang YouTube account, so bali hindi po ako ang nag-upload ng mga video doon. So baka po doon pa rin po kayo na-contact na yon. So hindi na po ako, marami pong nalilito sa ngayon po ng mga buyer na nagtatanong sa akin sa isang Art of Field Realty. So hindi po ako yon, dahil pag po ako nagbibideo, so nagpapakilala po ako, sinasabi ko po sa inyo na ako mismo si Erwin Sivera. Ayan. Pero yung isa pong Art of Field, so babae po ang may-ari nun ngayon. So hindi po ako ang nag-upload ng mga video po doon. Yung mga nakasubscribe po na hinahanap po ako. So ito na po ang aking YouTube channel, Art of Field Realty 2. Ayan. So bali sa may nakatindig na yon, iikutin ko naman na po ito sa area dito. Yan, bali sa may pathway po dadaan ako sa kalapit ng barangay hall. Tinuturo ko niyan, yan na po yung pinakang barangay hall dito. So kalapit na kalapit po tayo ng barangay hall. Bali, diyan naman po sa area na yan, nasa 30 meters na po tayo mula naman po dun sa cemented road na gagawin po nating karsada dyan ng barangay hall. So ito naman po, walang problema dyan. Gawa ng yan naman po ay meron na siyang budget dyan. So napakaganda po niyan. So samahan po ninyo ako sa pag-ikot po sa loob ng property na 1.5 hectares para mapakita ko po sa inyo yung pinakang reality po niya. So wala naman po magiging problema. Take note po ulit sa tubig at kuryente, signal. So meron po tayo dito. Na-miss lang po ako at talagang nagandahan sa property na ito. Gawa ng marami na po tayong kalapit bahay. So pag tayo po ay dito na nirahan sa lugar na ito, hindi po tayo maiinip. At meron pong cellphone signal at maraming tao. So maandyan din po sa area dyan yung pinakang cover court po ng basketball court. Ito naman po yung barangay hall. Yan, mapapansin po, yan po yung barangay hall. Napakaganda po nito sa mga investment, retirement. Pasok na pasok po itong hinahanap nyo. Sige po, samahan nyo po ako sa loob ng property para ikutin po ito. So bali, shout out sa iyo, Ma'am Erna. Yan po yung elementary. Pansin po natin sa kabila po na yan, yan po yung elementary school. Then dito na po dumaan sa atin yung pinakang kuryente. So ang hinahanap po ninyo na property na malapit po sa school at malapit po sa kabahayan, so ito na po, baka papasok na po sa inyo itong property nito. Kung mapapansin na po ninyo, yan po yung pader ng elementary school. Ilog lang po yung pinakang boundary niya. Nandito naman po sa may area na to, hindi na po natin nasasakupan yan, pero napakalapit pa rin po natin sa mga kapitbahay. Then ito na po yung barangay hall. Kung nyo mapapansin po yung barangay hall, ito na po yung ating property. Ito po tinuturo ko ito. Mula po start natin dito sa may bakod na cyclone wire na to, isang diretsyo sa may nalabas kay kuya na yon. Then papunta na po tayo dito. Tumabi naman po tayo dyan sa may pinakang ilog naman po ano. So dito na po yung ating pinakang property. Yan po may mga fruit bearing mangga. Then marami pong nilalamang kalamansi. So bali ito na po yung barangay road, barangay hall. Sorry. Ito naman po yung gagawin natin na karsada na po. Ayan, kung mapansin naman po nyo yung karsada, ayan lang po, napakalapit lang naman po sa karsada. Then tatawid lang tayo ng konti yan sa ilog. May temporary naman po na tulay. Then ididiretso naman po yung karsada na yan dito po sa pinakang yan barangay hall po. Ito po yung pinakang barangay hall. Kung nyo mapansin po, ito po yung barangay hall. Then marami pa po tayo dito mga kapitbahay sa area po ng ating property na to. Then pasok naman po tayo dito, kahit single na motor po dito ay pasok na pasok din hanggang doon po. Medyo nag-uplan lang na konti ang bahagi ng ating lupa na pinabibinta po sa atin na 1.5 hectares. So napakarami po ditong nilalaman ano. Inuulit ko po sa buyer po natin dyan na i-inquire nito. Makikita po nyo dyan yung aking WhatsApp and Viber po sa taas po ng screen. At yung hindi pa po subscribe sa ating YouTube channel, so pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload. Yan, kung nyo mapapansin po, dito sa area na to, napakarami po dito na kalamansi. Yan, mga kalamansi din, pinyahan po yung area na yan. Ano,
akin na pong iniikot ang screen ng ating video na ito. Makikita po natin dito yung mga kalamansian po sa area ng property. Then pantay na pantay naman po itong pagkalupa niya dito. Ang reality po niya, napakaganda po. Ang reality ng lupa na ito. Then dito po, konting upland. Then mamaya papasilip ko naman po sa inyo, pupuntahan ko rin po yung may area po ng upland, ano. Kaya yung mga hindi pa po nakasubscribe sa atin dyan, paki-subscribe na po. Then inuulit ko doon sa isang YouTube channel po na Art of Field Realty. So hindi po ako ang nagbablog doon. Then ang aking pong ginagamit na Art of Field Realty, ito pong Art of Field Realty 2 ang ginagamit ko. Sa mga buyer po, lagi nagtatanong at lagi pong tumatawag sa akin kung bakit iba na daw po ang ginagamit ko na account. So hindi po ako nagpalit ng account. Yung isa pong account na yon, so yung po siya ay doon ko dati ina-upload ang ating mga video. So napakarami na po niya na video na nilalaman ng YouTube channel na isang Art of Field Realty na yon. So siya po ay nawala. Then sa ngayon po ay ginagamit na po uli siya. May upload na po siya, nasa 2 video. Pinaliliwanag ko lang po sa inyo, sa mga buyer po na nagtatanong sa akin kung bakit wala yung mga video ko doon. So siya po ay dinelete na lahat. Ito na pong Art of Field Realty 2 ang marami po nating video ngayon naka-upload. Then dito na po yung mga buyer natin na gi-inquire ng mga murang property ngayon. Yung mapansin po, itong may sagingan na to ay nasasakupan po ng ating property. Then medyo ay overlooking po tayo, no? Tanaw na tanaw po natin dito yung baba. Din yung elementary school. Diyan po, tanaw po natin sa area na yan. At ito po yung area ng property. So nag-uplan lang po tayo dito ng konti. Then paikot. Nandito na po yung ating malaking puno po ng hardwood na kahoy na pwede po natin magamit pang pabahay. Then ang kuryente naman po na yan lang, oh. Yan na po sa may puno ng yan, papapansin po natin medyo blurred lang po. Yan may anahaw na yan, mataas sa puno na yan. Nandiyan lang po yung puste. Ano? Bali yan po yung puste ng ating kuryente. Andito na po sa loob mismo ng ating property. Yan po poste, natatabunan lang po siya ng katawan ng saging. Yan, ito na po yung pinakang hardwood naman po na kahoy na dao na pwede po natin gamitin pang pabahay. Yan yung mapapansin po. Ito na po yung pinakang reality ng kanyang lupa. Yan po yung dao. Mapapansin po yung napakalaking puno ng kahoy na dao. Bali yan, tatas ko na po. Kita po natin yung puno ng dao na malaking puno. Then punong-puno po ito ng produkto na niyog. Kung nyo mapansin po, meron pa dito mga fruit berry na lansones. Bali nasa description na lang po natin ilalagay ng ating sa baba ng video yung pong ating full details po ng nilalaman na itong property na to. Ayan, makikipansin po natin, napakalaki pong punong hardwood na puno ng dao. So dala po natin yan. Yung po mga buyer dyan na gusto po nito, so inquire na lang po kayo sa makikita nyo yung number sa taas po ng ating screen ng video na yan. At nandyan na po ang ating contact. So lagi naman po namin yung ginagamit. Dito naman po sa may area na to, may boundary naman po dito. Hindi kayo sa area na to. Yan po, karating na yan. So hindi po dala yan, dito lang po tayo sa may area na to. Pababa po tayo. Yan po kabilang side na yan, boundary na po yan. May jimili na pang ilang puno na yan. So dito pa pababa na po tayo pag ganito na tayo. Ito pong area na to, bali hindi na po siya nasasakupan ng ating property na 1.5 hectares. Yan, dito na po. Bali nag-flat, then umaplan po tayo ng konti, then nag-slope po. Pagdating naman dito sa pagka-slope na to, yan, pag nag-slope naman po dyan, so flat na rin po yan. Andyan po yung ibang puno ng fruit bearing lansones natin. So sa mga buyer po na gusto po mag-inquire nito, so napakamura na po nito, i-avail nyo na habang ang property ay mura pa. So ito po pala dati, take note po sa mga buyer po na dati na nakapanood nito sa isang YouTube po natin na Art of Field Realty. So dati po ang presyo nito ay mataas po ang presyo nito doon sa pagka-vlog po natin doon sa naunang pagka-upload natin doon sa YouTube na yon. So ngayon kinuntak uli po tayo ni seller para i-offer natin ng mas mababa na presyo na 800 na lang po ang presyo ng ating property na to. So dati po ang presyo nito
parang 1.2 po yata yung pagka nasa isang YouTube natin na yun. Bali 1.2 M po yata ang naka-price po sa atin. Pero ngayon po, so binigay na po sa atin ni seller ng 800 na lang po ito. So na-list tayo ng 400k. Ano po? Napakalaki pong kabawasan sa property po na 1.5 hectares na presyo na yan. So yan na po yung area na sinasabi ko sa inyo na plot na area ng property. Ano po tayo sa plat na area po ng property na sinasabi ko sa inyo kanina, no? Dito po yung plat na area niya. So mapapansin po natin, ayan po yung mga lansunis sa area po na to. Then ilog naman po yung kabila na yun. Then pahaba na po tayo pag ganun. Basta dito po ay kukuha tayo ng 15,000 square meter lang po ang ating property na kukunin dito sa property na ito. Ito po ay OCT title. So sa mga magtatanong at mag-i-inquire po nito, so sinasabi ko na po sa inyo ang status nito. Ito po ay original copy title OCT. So magiging magkakamero naman po tayo dito ng parang family tree. Dahil ito po ay OCT title, ano po. So wala naman po magiging problema yung ating family tree na yan kasi lahat naman po naka-ready na. Mula po sa anak ng may-ari din hanggang po sa pangalawang simpong tawag nito, apo. So kasama na po siya sa family tree. Hindi na po tayo mahihirapan yan dahil yung pong mismong seller po nito, alam na po nila ang status ng pagbibinta po ng lupa, kung ano po mga kailangan nila na abya din para ang buyer po na mag-aabil nito. So siya po ay hindi na mahirapan pa sa pagpapatitle po ng ating property kung sakaling magugustuhan po ninyo to. Kaya madali lang naman po ito dahil ito po ay i-update na lang po natin ang anak ng seller para po makakuha tayo ng mga permahan nila ng family tree. So diyan po sa area na yan, inuulit ko, diyan po sa area na yan, so barangay road pa rin po yan, ano. Papunta naman po yan ng Binihian Sea. Then diyan po ay napakarami pa rin po nating kalapit bahay. Dito po sa area na to ay puro po dito bahayan sa area po ng property na to. Then kagandahan po dito, inuulit ko, meron po tayo magagamit ng mga hardwood kung sakaling tayo po ay magpapabahay. Dito po sa area na to ay pwede tayong maglagay dito ng mga business po natin na resort, swimming pool po, ano. So sa mga naghahanap po dyan, dito maglagay tayo ng resort, then maglagay po tayo ng simbahan o kapilya dyan po sa may area po na malapit po sa elementary, yung pong pinakita ko na may tulay po na simento. So yan naman po, wala tayong magiging problema po sa pagpapatulay dyan, gawa ng ito po ay may budget na tayo. Ito po ay binadgetan na ni Governor Helen Tan at yung pong anak niyang si attorney Mark Tan po, ano. So wala po tayong magiging problema sa pag-develop po ng ating tulay po dyan na simento, gawa ng siya naman po ang magpapagawa na yan. So tatapusin lang po itong eleksyon na to. Bali meron na daw po yan, nakakausap po dito yung isang, hindi ko malaman po kung kagawad o barangay police lang po dito sa atin yun. Nakausap po lang po siya dun sa may barangay hall kanina, natanong ko lang po kung ang tulay dyan ay didiretso na. So ang sagot lang po nila sa akin, tatapusin lang daw po itong eleksyon. Meron na daw po yan pinirmahan at meron na daw po yan budget. So yan po, napakaganda po, ano. Bali bibidyohan ko naman po mamaya yung paglabas naman po dun sa pinakang karsada para makita po natin. Ito nga po pala ay tinakbo lang ng aking motor. Nasa 14 kilometers lang po to town proper po ng Jollibee Lopez. So napakalapit pa naman po nito sa bayan po ng Jollibee Lopez, gawa na ito po ay 14 kilometers lang. Kung mabilis po ang sasakyan nyo kaya magpatakbo, so mas mabilis po tayo makakarating dito. Pero papaliwanag ko lang po sa inyo ang pinakandaan po ng ating province dito. Dito po ay cemented road, then may konting feeder road, then cemented road na po. Makarami pa naman po nating produkto at meron pa tayong mga maluluka dito sa area po ng ating property na 1.5 na to. May mapansin po, kalakasan pa naman po bumunga ng mga nyug. So napakarami pa naman po. Pakita na lang po natin sa screen ng ating video yung pong reality. So flat, upland, then may sakop tayo na ilog po, ano. So boundary. So napakalapit naman po nito sa pinaka cemented road. So tatawid lang tayo na nasa 30 meters lang po. Kagandahan po nito ay dikit na dikit tayo sa maraming kabahayan. Then kalapit lang po natin ang barangay hall, kalapit natin ang school ng elementary. Kaya yung mga buyer po natin dyan na gusto po mag-inquire nito, inquire na po kayo.
habang ang property ito ay napakamura pa po na pinabibinta uli sa atin ni seller. Yan, so dito naman po yung kalapit nating farm na to. So may bahay naman po siya dyan, ginagawa pa lang po, ano. Yan, bali may bakod na po siya dito na tawag ito, guide wire. Ito po, guide wire. So parang kinakalawang na lang siya. Ito na po yung ating property. Papunta po doon sa may school. Papunta po tayo doon sa Platla na area. Makikita po natin yung mga produkto at mga hardwood na mga kahoy na Jimelina. Then may mahogany pa po ilang puno dyan sa baba niyan. Yan. So pababa na po uli ako. Papunta na po uli ako doon sa may barangay hall. Yan. Kagandahan po nito, meron dito sa area to. Pwede po tayo dito magpagawa ng bahay. Gawa ng dito po ay napakagandang spot po. So overlooking spot po tayo dito. Yan, mapapansin po, overlooking spot tayo. Then pag mainit po ang panahon, napakalakas po ng hangin sa katanghalian po dito. Yan. Hindi naman po tayo dito maiinip, gawa ng paikot po doon sa kabilang area ng baba ng Plata property na yan. Puro bahayan po dyan. So napakarami po dito nga bahay. Dahil ito po yung pinakang property na ito na pinakang punduhan po dito sa binihian sa bayan po ng Lopez, ano. Ito po ay parang purok, isang purok lang po siya. Kaya ito po ay ang mga bahay po dito talaga sa area na to ay napakarami po at napakagandang bahay. Yan, kung mapapansin po nyo, tabunan lang ng dahon, puro bahayan na po. Makikita natin yung baba na yan, napakarami po dyan kalapit bahay din. Dyan na po yung cover court sa area po na tinuturo ko na yan. Dito naman po yung barangay hall sa baba na to. So boundary po tayo ng barangay hall, kaya hindi po tayo maiinip dito sa property na to. Kaya sa mga buyer po namin dyan na gusto po mag-inquire nito, inquire na po kayo. So bali ang aking pong video ay hanggang dito na lang. So maraming salamat po sa mga ating subscriber at sa mga farm lover na lagi po nakasuporta sa ating YouTube channel. Lubos na nagpapasalamat po ako sa inyo na lagi po kayong kumukontak kahit kakunti pa lang aking subscriber. So sa mga buyer po na nakakilala sa akin, hindi po kayo nagsasawang mag-avail sa aking mga property. Doon pa lang po ay malaking kasiyahan na para sa akin yun. Maraming salamat po.